Hello mga ma'am at sirs, andito tayo ngayon sa Quiapo Church para sa ating Holy Week special. Ito yung sinasabi yata nilang budol na lechon daw. You know? Samahan nyo rin ako dito na maggala at mag-ikot sa paligid ng Quiapo Church. Isa na dito, try nating magpahula. Ito yung kapatid ko, gusto kong malaman kung nasan siya. Tingnan natin kung talagang magagaling ang psychic powers ng mga manghuhula dito. Mula sa pinakamahal at pinakamura. Nening B, pakaway lang. Pasuyo na lang. Nasa Quiapo. Holy Thursday ng alas 2 ng hapon, naglalakad ako sa Quiapo. Hoping na hindi masyadong maraming tao kasi 'di ba Holy Week ngayon, expected ko most of them ay nasa probinsya. Mag-testing tayo ng mga manghuhula. Ito na. Ito na. Ito na yung Quiapo Church. Oh. Pasok muna tayo sa loob. ABS-CBN. Oh. Magko-cover ang ABS-CBN. Katulad sa mga nai-imagine ko, ayan, expected, marami nagbebenta sa paligid ng Quiapo Church. Andyan yung mga action figures ng Nazareno kasi yun yung kilalang attraction dito eh. Andyan yung mga nagbebenta ng mga damit, ng mga kandila, at kung ano-ano pang mga bagay na may kinalaman sa simbahan. Pasok tayo sa loob. Pagpasok sa loob, maraming tao, pero hindi naman siya yung tipong hindi mahulugang karayom. So sabi nila, yung sa dulo, yun daw yung original eh. Yung replica na lang yung pinoprosesyon. Nasaan na yung replica? Kuya, nasaan yung yung Nazareno mismo? So yung Nazareno nandito. Sa may labas daw. Ayun! So, ito yung Nazareno. Well, ito ba yung original? Ang original yun nandun sa ano? Hindi yung nasa altar? Yung bago yun. Yung ulo. Pero ito, replica na ito. So, confirm, ito daw yung nilalagay sa karosa. So, meaning, yung pinapaikot nila ay hindi na yun yung original. Para daw pag-ingatan kasi yung original, baka masira. Hindi na daw siya yung original. Ang original daw nakatago. Yung nasa altar, kanina. Pero 1:1 ang kopya. Dahil kopya na lang itong nasa labas, hindi naman daw nangangahulugan na nawawala na yung bisa ng himala ng itim na Nazareno dito. Try ko nga na humawak. Baka maging maswerte tayo. So ito yun Pag hinawakan daw, I don't know, malay mo, tumama ako sa loto bukas. Ay di, may bola ba na loto bukas? Anyway, let's continue na sa paglibot-libot sa paligid ng simbahan. So, may mga foreigner dito. Nagtuturo sila. At dahil isa nga naman ang Quiapo sa mga historical landmark ng Manila, ayan, may mga turista na nagtuturo, local man or imported.
nandito sila lahat. So ito yung Plaza Miranda dito sa Quiapo. Ito yung home ng ng Nazareno. Guys, andun! Ating fiber station. Alis, Queen, alis, hanggang malaki Ni San Juan Bautista. Ay, sorry. Ito kaibigan. Lahat na lang yata ng pwedeng pagkakitaan ay nandito na sa Quiapo. Pati itong mga kandila na to, katulad niyan yung itim daw, pampakonsensya daw sa tao. Hindi kaya pwedeng gamitin ko ito kila Donsky, kila Kuya Red. At sa mga ibang peking ghost hunter, para sila naman ay makonsensya. Lalo na to sa 88. Ang dami dito, pati sa Lavo pwede. Pati nga pampalaglag meron eh. Ako lang nga yung record mo. Pero bigo akong makahanap ng mga anting-anting. Supposed to be, di ba, mahal na araw? Dapat marami dito yun. Bakit parang wala akong makita? Wala yung mga anting-anting? Ay, gusto mo yung punta natin kay Neneng B. Andito si Neneng B eh. Maanong ulam? Magic water. Ayan, tuloy. Wanna try? Ayan, pasok tayo. Magkano? Magkano? Ha? 20 po. 20 daw. Mamaya pagbalik na. Kunyari lang naman yung sinabi ko na pagbalik na lang namin. Pero ang totoo niyan, limitado kasi yung budget eh. Pinaghahandaan ko yung sa manghuhula mamaya. Kasi baka mamaya, mahal maningil yung manghuhula. Kasi yun ang pinaka-mission ko dito sa Quiapo. Ito, mga secondary na lang. At wala pang tatlong Naubos na yung budget dun sa panghuhula. At finally, nandito na kami sa teritoryo ni Neneng B. Pero surprisingly, hindi ganun kadami ang tao. Inaasahan ko puno eh. Kasi nga Holy Week, di ba? Pero iilan na lang yun nandito na nagpapapicture. Ano ba, nag-fade na ba yung kasikatan ni Neneng B? Grabe. Wala si Neneng B. Ah, ayun pala. Kilala mo yan? Legit talaga, kung titingnan mo yung mga produkto ni Neneng B dito, nakakagutom talaga siyang tingnan. Tsaka ang ganda pa ng preparation. Pero yun nga, nasa budget tayo. Kaya hanggang sulyap-sulyap na lang muna tayo kay Neneng B ngayon. Pero nakakahiya naman kasing magpa-picture nang wala kang bibilhin. Yun bang parang nandyan ka lang para maki-video lang? Pero wala eh. Ang ginawa ko, dinaan ko na sa santong paspasan. Neneng B, pakaway lang. Pasuyo na lang. Thank you. Ayun, mission accomplished. Hindi na ako nagpaka-atribido pa. Kasi alam ko busy siya dyan. At baka mamaya masabihan tayo na epal. Kaya balik na lang ulit tayo sa Quiapo Church para maghanap na namang huhula. Ito yung sinasabi yata nilang budol na lechon daw. Ayan o. Alam niyo yon, yung nag-viral na post na pag vlogger daw ang bumibili, marami daw serving. Pero pagka ordinaryong tao, kukunti lang. So ayan yun. So yun yung yung sinabi nila na pag vlogger daw, maraming serving, pero pagka normal na tao hindi. Patay mo na.
So, tapos na ang ating pamamasyal. Dito na tayo ngayon sa ating mission. Mission sa mga manghuhula sa Quiapo. So, ang mission ko dito sa Quiapo, maghahanap ako ng manghuhula. Ipapahula ko kung anong kalagayan nitong kapatid ko. Nakita ba? Hindi. Kung kamusta na yung kapatid ko ngayon. Yan. Ano makikita nyo? Okay na? So, hanap tayo manghuhula. Yung mga medyo malupit-lupit na manghuhula. So, ito muna ang plano. Maghahanap tayo no, yung pinaka low end na manghuhula muna. Yung mga lower tier lang. Tingnan natin at ikukumpara dun sa mas mahal. Ayun. Try muna natin yung mga yung mga low tier na manghuhula. Magkano kaya? Yung economy class. Nay, mangula kayo? Oo, Magkano? po kayo. Magkano po? Gusto nyo ano po kayo, Magkano? pangkalahatan. Hindi, may nawawala kasi akong kapatid eh. Kung malalaman natin ang po ka, Magkano nga po? ito 250, ito 250. 250 daw. Sige. Lato sa magkano sa puso mo. Kala namin 100 lang or ano. Galing ka magbibigyan kita. 100, okay. Kailan ko lang? Oo. Sige. Yung 100 lang ang budget eh. Nabigla ako nung bumanat si nanay ng 250. Eh yung in-inquire namin the aircon na higher tier doon, 200 lang. Pero nung sinabi na 100 lang ang budget, pumayag din si nanay. So ito, yung kapatid ko kasi matagal nang nawalay sa amin to. Ito yung kapatid ko. Gusto kong malaman kung nasan siya. Ilang taon na yan? Hindi ko na alam, 1985 siya pinanganak eh. Pero nagkahiwalay kami, 10 years old lang. Pagkatong, pagkatong ang pangalan niya? Ano? Pangalan niya, pagkatong. Elizabeth Garcia. At yung tatlo. Ano? Tatlo mo tatlo. Kating ko tatlong. High blood si nanay. Ding kasi. O yan. Nagpalawala doon sa inyo? Hindi, dito na sa Manila. Nagtaon? 10 years old siya nung nawala. Ano gusto mo dyan? American gusto mo. Mamimili ako na... Ano gusto mo dyan? Ito. Nagtaon na ngayon yan? 1985 siya eh. So, nasa almost 40. Almost... 40? Nasa 38, 37, ganun. Ano taon ang umalis doon? Nawala siya ng mga 1996. Kalidad yan, kalidad. Mga 10 years old siya nawala. Alam mo dito lang yan, kasi alam mo tutusin dito. Ang gusto lang namin malaman kung patay ba siya o buhay pa. Oo nga, kung sabi niya may nakaano sa kanya, kasi ang nakapunta ka dito, walang anak. Nakita siya. Oo. Kasi nung ito pa rin na anak, dito lang niya. Nasan kaya siya banda? Isa lang. Sige. Sana ka mang Hindi ko sana malaman kung ano eh. dito lang yan. Alam mo, malapit, alam mo yung alam mo yung dito sa may lang yan, sa Caloocan, banda mo, lang. Caloocan. Dito lang yan, kasi tutuusin dito, may nakapunta kanya na may mayaman, wala ka na. So parang kinidnap ba siya or... Pinuran dito, magalagal sabi, may nagmamanin mo, magalagala, naawa sa kanya, kinuha siya. Na kinampon. Sabi, hindi ko siya kinidnap eh, kinidnap. Inampon lang naman, hindi siya dinukot. Parang nakita lang siya sa daan. Tunay na anak. Hanggang nakalan ng apo, hanggang nakapag-asawa siya. May chance pa kayo magkita kami? Sa Laminggo. Pagkapito. Kapito. Matanda kayo yun? 1, 2.
3. Kung gusto makita kayo, kung saan sa naroon, bigyan ng orasyon. Kasi maganda nga mahal na araw ngayon, mabisa ka doon, bisa. Magkano yung orasyon na yun? Baka magagalit ha. Magkano kayo mo 1.5, kamo 500, kamo 250. Kasi may nung ako binigyan dito, tagali mo lang ako, sabi magkano kaya mo, sabi niya, tama 5,000. Siya nag-offer. Ngayon, doon nakita niya, binigyan ko 25,000. Paano ba konsuelo? Magkano kaya mo? Hindi, gusto ko lang muna malaman kung buhay siya at yun, nasabi niyo na Caloocan, di ba? Okay naman ang buhay naman. Hindi naman siya nanganganib ngayon? Or... Hindi nga, okay naman. Kaya naman problema. Hinahanap niya kaya ako? Kaming pamilya, hinahanap niya kaya kami? Magkano ka sa isip mo? Makatatlo ba lang? I'm very very sorry dito kay nanay, pero dito pa lang huling-huli mo na talaga ang galawan ng isang budol. Nakakahiya. Okay naman, nag-iisipan niya. Nag-iisip siya. So importante buhay daw. Ano gusto mo, Maki? Ano makaya-kaya mo sa orasyon sa pinali? Hindi, nagsisurvey lang kami. Babalik naman kami dito if ever eh. So, nasa Caloocan daw at buhay may asawa na, wala pa? Meron daw. Mabait yung asawa naman. Mabait daw asawa. Ang malupit pa dito kay nanay, inooperan pa ako na basahan daw ako sa isa pang uri ng barahan na maganda daw, 350. Okay na pa yun, at least may clue kami. So, dun lang sa buhay, nasa may Caloocan daw. So, ayun, puro pera na lumalabas sa bibig ni nanay. Napag-usapan namin kasi na itong initial reading na gagawin sa akin ay 100 pesos. Nung napagpasyahan ko ng itigil na ang kabulshitan na to, na-surprise ako kasi may hidden charges pa pala. Hindi lang 100 ang babayaran. Mano ka magalit ha? Pahinga 28 pagkatila natin. 28 pagkatila. 128 lahat. 128 daw lahat. Yung 100 lang. Oo nga, pagkatila natin with expensive yun. Para tulad din Hindi na po kami magkakandila. Yung lang. Sige. Yun, naibayad na namin kay nanay. Bullshit, di ba? Plus 28 sa kandila. Ay, Diyos ko. Next tayo. Next. So, dito sa susunod, ito daw yung manghuhula na pinagmamalaki daw dito sa Quiapo. Magkano magpahula? 200. So dito sa pwesto ni Kuya, mas okay naman dito. At least kahit papaano, de-aircon yung pwesto niya. At ang maganda sa kanya, fix talaga yung singil niya. Nandiyan sa tarpaulin. Hindi katulad nung isa na kung ano lang ang mapipiga sa amin, yun ang hihingin. Ito hindi. So ito yung signage niya, Sime Foras. Sime Foras? Expert Psychic, hula. Si Brother Romy. Andito yung shop niya, 'di ba? Mukha siyang expert, men. So same lang naman ang itatanong ko dito kay Brother Romy. Katulad nung kay nanay, kung anong kalagayan ng kapatid ko na nawawala. So ito na, umpisa na natin mga men. Mayroon ba kayong picture ng kapatid niya? Opo. Yan po sir, nagpapabalik sa mga nawawala. Magkano yun? Mayroon pong record po yun ito. Hindi, I mean, ang gusto ko lang malaman sana sa 200 yung hula kung anong kalagayan niya ngayon. Sige po. Kasi matagal na, 200 lang yun Opo, 200 lang. Pwede namin i-document. Kasi papakita namin sa nanay ko eh. So, anong name niyo, sir? Romy po. Sir Romy. Ang pwesto ni Sir Romy dito sa... Sa YouTube, tingnan niyo po sa YouTube yung sino pinakamagaling na mangulas. Tingnan niyo po sa YouTube. Sige, so... Ako po lalabas. Ito, kapatid ko to. Yan. Gusto lang namin malaman kung anong kalagayan niya ngayon. Kasi... Gano'n pa siya kapag nawawala? Ano pa 10 years old pa lang kasi ako noon. Nahiwalay na sa amin.
Kumbaga hindi na alam eh. Hindi ko alam kung nakidnap ba Bigay or... mo lang po ma'am, ang ibibigay mo sa akin, anong buwan siya pinanganak at anong pangalan niya. Yun lang po. Gusto mo ilista niya po. May 25, 1985. Sige po, sambara mo na. Para malaman natin kung buhay pa. Ang kupas, nabubuhay pa po siya, pero nasa malayong lugar siya. Okay. Piling nasa ibang bansa siya. Wala siya sa Pilipinas. Kasi kwarto, malayo ang paulit. So yun yun. Hindi po siya nakidnap. Ang tingin ko po, mayroon isang tao na kasi may tsura ng kapatid niya. Oh. Artist tayo na mukha eh. Oo. Nagiliwang po siya ng mag-asawa na mayaman. Pinag-aral mayaman. po siya. Ilang taon na siya ngayon? 1985 eh. So, 1985. So, many years, 20 years. 15 plus 25, 40. 40 po. More or mga less. ganon. 40 plus 10, 50. More or less 50 years old na siya. Okay, 1, 2, 3, 4. Nagkaroon siya ng 4 na anak. 2 beses siya nag-asawa. 4 na anak. So meaning, 4 na. may pamangkin ako. Nag-asawa na po. Ilan kaya naging asawa niya? 2 beses. 2 Una, nawala beses. sa kanya. Tapos dumating ang pagkakataon, nakapag-asawa muli siya. Foreigner. Yun po yun. Foreigner. Anong bansa kaya? Sa tingin nyo? Tingnan natin, anong bansa? Kabayo. Pag kabayong diamond po, Western country, Europe country. Pag kabayong hindi diamond, Asian country. Ay diamond po yun. Ibig sabihin, nandun po siya sa bandang Canada, America. Yung pang kahulugan. Canada or America, ganun? Po, dalawa. Kasi Western country, Europe country. Di ba Europe at saka Western, magkatabi lang po yung bansa. Ang tanong ko lang paano kasi ang nangyari, nawala siya sa sa Manila. Ay, dito Manila na nga pala to, no? Kasi taga-probinsya kasi ako. Anong probinsya niyo po? Mindoro. Parang nawala siya na hindi na namin alam kasi sumama Yun na siya nga sa po, tita sinabi ko namin. na sa inyo. Ang bata po, nung nawala sa inyo, nakuha ng mag-asawa. Pinagahan po siya, pinag-aral siya. Nung nakatapos siyang pag-aral, nagpunta po siya sa ibang bansa para magtrabaho. Mayaman na mayaman po siya, hindi ordinary ang pagkatao niya. May pag-asa pa kayo magkita kami. May red ball po sir, hindi naman pwedeng okay. hulaan natin, tapos magkikita. Pero at least buhay siya, no? Buhay po. Ang red ball po na ginagawa po dyan sir, para makita pa kayo ito. Ilalagay po sa palayok ang pangalan yung dalawa. Magkapatid. Tingnan. Pag Pwede po magkunan. Sige po. Pag inilagay po sa palayok ang pangalan yung dalawang magkapatid, yung dalawang manok po, gigilitan po yung dugo. Kailan mabalot ng dugo ng manok ang pangalan yung dalawang mag-asawa, kapatid. Pag nabalot na po ng dugo ng manok, yung po picture magkapatid, papasok sa isip ng kapatid mo, ikaw. Tapos babalutin na siya ng pulang tila. Pag nabalot pa po siya ng pulang tila, ibabaw sa lupa. Pero mas... sige po. Hindi po. Pag ibinalot po sa pulang tila, binaw sa lupa, sa iba po magsisindi ng 72 candles. Yung kandila po, kaya sisindihan po yung para malinaw sa isip na kung sino po yung lalaking po pasok sa isip niya. Ilalabas natin na kapatid niya, ikaw magkapatid ba yun pa? Parang maaalala niya ako. Para maalala, para magbalik sa memory niya yung nakaraan niya. Naiisip niya kaya kaming pamilya ngayon? Sa ngayon, naiisip rin po kayo. Kaya lang siyempre, may kasamang hinanakit kasi parang lumalabas na parang pinabayaan siya. Nandun yung galit eh. Kaya po ang gagawin natin po ito sir, para mawalang galit niya, mawala po yung masamang iniisip niya sa iyo, at para po dumating ang panahon na mangarap siya magsama-sama muli kayo magkakapatid. Tapos na, isang nasindihan na, 72 candles. Yung dalawang kalapati, palili pa rin. Ba't kailangan pali pa rin? Para po hanapin niya po kayo. Yun ang purpose. Magkano yung ganyan? May mabilisan tayo, 7 days 10K, may 11 days 7K, may 21 days 5K. Kasi po, ang totoo po dyan ma'am, bukod sa buhay siya, magandang buhay niya ngayon. May kinakarap siyang problema, maaaring sa asawa niya. Yun ang totoo. Kasi may anak na siya pong 4. Ayaw ng asawa niya na balikan pa kami. Na po yun. Pangalawa, nagkaroon. Hindi ibig sabihin kami, kontra ba asawa niya na magkita ulit kami? Hindi pa natin mapacheck yun sir kasi hindi pa kayo nakikita. Okay. Pero sa punaw-puna to, may dalawa pong pinagdaan ng problema itong babae, itong kapatid nyo.
Yung kapatid niyo may karanasan po yan sa rape. Pangalawa, may karanasan po yan ng kaanak na hindi na. So, posibilidad nung himiwalay siya sa amin, ano, na-rape siya, gano'n? Ang nasumpungan niya pong pamilya, mag-asawa. Naigpit mag-asawa kasi pinag-aral po siya. Kasi 10 years old pa lang siya nun, di ba? Sa madaling salita, nung pinag-aral po siya, maraming sakripisyo dinanan tong kapatid mo. Sa tagal ng panahon, nakaraos po siya, nakatapos siya ng pag-aaral, at naisipan niya po dapat mag-artista nga po siya mamaya, sir. So ngayon, dahil nga po sa magulang isip niya, Mag-artista sana siya, gano'n? dapat kasi ang ganda ng kapatid mo ito, sir, artistahin to. Oo nga, So matangkad na, maganda, maputi. So dumating ang time na nag-travel siya, kasi hindi niya na magustuhan talaga yung mga nanay niya, yung mag-asawa, kasi masyadong mahigpit sa kanya. Lumaya siya, ano? Lumayas siya, hindi siya lumayas, nag-travel siya para makawala. Nung nasa ibang bansa na po siya, nakapag-asawa po siya doon. Ang naging asawa niya po, una, kalahating Pilipino, kalahating foreigner. Pero sa ngayon, ang asawa niya po foreigner. Amerikano siguro, o sabi natin, Canadian, American. Kasi ang nakikita ko dito, matangkad maputi, matangos ang ito. Ibig sabihin, parang Amerikano, parang Koreano, parang basta matangkad na maputi. So, yung nakikita ko sa kanya, hindi niya rin makalimutan ang dami niyang dinanang problema. Napakahirap ng dinaanan niya. Dinada niya nga lang sa iyak eh. Pero, nag-iisip pa rin po siya sa pamilya niya kung sino ang pamilya niya. Nag-iisip pa rin. Ngayon, pag ginawa natin ito, doon natin ipupupo sa isip niya na hanapin niya yung pamilya. Pwede po natin gawa ng parang. Pwede mo makuha yung contact number nyo na lang para if ever, ano? Kailangan pa ba nung nanay ko? Nakasama din na, kahit ako na lang. Kailangan lang po mag-picture niya yung nasa cellphone at saka Ito. pangalan ng apelido lang po. Tsaka picture niya, tsaka... Pangalan ng apelido. Ay sa akin, yung Siyempre, hindi naman po kailangan yun. Pero At dahil inaasahan ko na tama ako, magkaiba ang reading ni Brother Romy dun kay nanay kanina. So dito natin makikita sino ba talaga sa kanila ang paniniwalaan dalawa. Ang importante buhay daw yung kapatid ko. At least kahit pa paano, di ba? So dito po babayaran? Bayaran mo huwag na. kayong pupuntang maga, dumarit ako dito 12 ng tanghali. Sige. Umalis ako dito alas 8. At dahil nandito na rin lang, nagtanong na rin ako ng konting interview. Minana rin ko po sa pamilya ko to, pero nag-training din po ako sa Banahaw at saka sa CPO. Doon din ako nag-aral, pang-hula, pang-gagano. Okay, sige. So ito po. Salamat po. Thank you po. So, ang ritual ay 10,000 daw. 10,000 ang ritual, tapos may mga kanya-kanyang rate eh. So, alam niyo na yung... At siguro yon, mission accomplished na rin ako siguro. Nasubukan ko na yung dalawang uri ng manghuhula eh. Isang dyan lang sa tabi-tabi at yung isang kilala talaga dito sa Quiapo. So, ano ba ang conclusion nitong ginawa nating mission? So, yun yung top tier na manghuhula dito sa Quiapo. Haneps yung scams dito sa Quiapo. Ang nakukuha ko na yung technique nila. Ang unang gagawin, padadamahin ka, then yung parang ipapa-feel nila sa'yo na malapit mo nang makuha yung pinapahanap mo. Then biglang o-offeran ka ng mga ritual dun sa isa, dun sa high tier, 10,000. Dito sa low tier, 1,500 orasyon daw. Now, doon na nga lang tayo muna sa loob. Now, ito na yung pinaka-importante sa lahat. Gusto kong malaman nyo ang plot twist na itong mission na ginawa ko dito sa Quiapo. Ito ay hindi ko ginawa para siraan ang mga kababayan natin na naghahanap buhay dito sa Quiapo. Gusto ko lang maging aware ang mga tao sa mga panloloko na nangyayari dito sa Quiapo. Sana, mga kababayan ko, magtulungan tayo para maiwasan to.
Ito kasing picture na to, hindi ko naman talaga to kapatid. Ito ay si Rian Ramos, asawa ni Sam Bersosa. Ito yung so makikita nyo, lahat ng mga nandun sa labas scam yun. Huwag kayo maniniwala. Lahat-lahat ng mga detalye na sinabi ko sa dalawang manghuhula na yan ay invention ko lamang. Wala doon ang totoo. Ang kapatid kong babae ay patay na po. Hindi po totoo yung sinabi ko sa kanila, yung pangalan, birthday. On the spot ko nga lang inisip yun eh. Ano ang gusto kong patunayan sa ginawa kong to? Mga kababayan ko, wala po sa mga manghuhula ang kasiguraduhan sa ating buhay. Diyos lang talaga ang nakakaalam kung ano ang nasa future natin. Wala nang iba. Wala tayong gagawin kundi magdasal at pilitin ang sarili natin na mabuhay ng naaayon sa kanyang gusto. Happy Holy Week sa inyo mga kababayan ko. Kung tama man yung pagbati ko na Happy Holy Week. So, hanggang sa muli mga kababayan. Ito ulit si Bungo TV. See you next time.